sa panonood. So mga kachika, ito na nga. Ito ang usap-usapan ngayon sa social media. And it creeps me out. Okay? It creeps me out to the point na kahit hindi ako yung nasa pinaglalagyan ni Paulo, kinakabahan ako. Okay? Nakakakaba. Bakit? Let's see. Bakit nga ba tayo kinakabahan? At ito nga ang dahilan, mga chika. You know, kanina, nagulat ako. Okay? Kasi pagbukas ko ng Facebook, okay, nakita ko yung post ni Paulo. So, na-curious ako kasi si Paulo hindi naman to nagpo-post talaga eh. 'Di ba? Unless meron siyang gustong iparating na mensahe. 'Di ba? Kasi he's more onto listener rather than expressing what he feels. Pero eto mga kachika, mukha. Okay? Mukhang Paulo is really offended by these two women. Okay, wag na natin i-blurred kasi nakapost din naman yan sa ex ni Paulo eh. So there's no sense of blurring the face of these two women. So mga kachika, isipin nyo sabi ni Paulo rito, since ilang araw nyo rin naman na kinukunan, okay, ng picture and video yung labas ng bahay namin. So mga kachika, sabi ni Paulo, since ilang araw nyo rin naman, ibig sabihin not once, not two, but many times. Ilang araw eh. Di ba? Wala namang sinabi si Paulo dyan na isang araw lang. Wala namang sinabi si Paulo dyan na 2 araw lang. Ilang araw. Okay? So, ayan mga chika, it really creeps me out kasi bakit ganon? Bakit minamasidan or bakit sinusubaybayan yung bahay ni Paulo? Kriminal ba si Paulo Abilino? 'Di ba? So, ito pa, tuloy natin. Okay lang din naman siguro na i-post yung picture nyo para patas lang. Okay? Kasi, ang ginagawa, although hindi naman natin alam yung full details, pero, okay? Pero, I have this strong assumption na itong 2 babaeng to ay humahanap ng chismis tungkol sa Kim Pao. Yun lang naman ang project ni Paulo eh. There's no other reason kung bakit tatambay. Okay, itong 2 babae na to. Ngayon mga chika, I'll be straightforward. Marami tayong mga Kim Pao fans. Marami. Di ba? Like, we are thousands or maybe hundreds of thousands nationwide. Okay? Pero meron tayong boundary na hindi dapat kinocross. Okay? And that's the privacy of Kimi and Paulo. Privacy, mga kachika. Yan yung something na dapat ibinibigay natin sa kanila because they deserve it. Deserve nila ng privacy, mga tao rin sila. Di ba? Ngayon kung si Paulo mga nasa public event, public gathering, shows, event, visits, promotion, go. Di ba? Kumakaway nga siya. Di ba? Nagbibigay siya ng mga smile na nakakakilig. She even say hello to everyone na bumababa pag may performance si Paulo, binababa niya pa sa stage yung mga fans. Ganon siya kapag mayroong mga public event. I mean public, ginagawa niyo yun for everyone. Pero mga chika, bahay niya yan. That's private life. Di ba? Private life, bahay niya yan eh. Hindi yan public life, private life niya yan. So, pinagtataka ko bakit itong 2 to binibidyo at pinipicturan yung bahay ni Paulo or maybe even Paulo himself. Siguro labas-pasok si Paulo sa bahay niya, ito naman 2 to binibidyoan. Imagine, imagine niyo tayo na lang. Tayo, okay? Lalabas tayo ng bahay natin, merong tao doon hindi natin kilala. Hindi natin kilala, first time lang natin nakita, binibidyohan tayo. Anong unang papasok sa isipan natin? Threat. Sa panahon ngayon, di ba?
It could be a threat to my safety. Pwedeng meron niyang binabalak na hindi maganda sa akin. So, syempre si Paulo, yun yung concern. So, siguro kaya pinusto ni Paulo para kung meron man, okay, kung meron man na hindi magandang mangyari sa kanya, he shared to everyone na etong dalawang to yung nagmamasid-masid sa bahay niya. Di ba? So, ayan mga chika, basahin ko yung mga comment nyo. Okay? Ayan. Si Queen Catherine, hindi ka na late. Tama lang yung pasok mo, Queen Catherine. May shoot si Kim sa... okay, sa TBC kanina. Good evening, Chika Patrol. This is now here in Denmark. And it's freaking cold. You are about to warm my day with ayuda about my Kim pa. Huwag ka magsama sa ayuda. More power to you. Thank you. Okay, Madam Alex Santos. The best yung sinabi mo na yan. So, ayan. So, sana Sexon. Good evening po, Chika Patrol. I'm always watching the vlog. Nakakawala lang game. Pag si Shia pinag-usapan, oo nga eh. Nakakawalang baka gana, di ba? So, Wena Galyosa, hello. Annalisa Martinez, hello. Ayan. Nasipag mo, Chika Patrol, mag-vlog. Thanks sa pag-support sa Kim Pao, more power and God bless. From Lorna Camacho, oo nga eh. Kahit nga medyo pagod, di ba? Vlog pa rin tayo, sugod. Okay, so, ayan. Ito na nga. Sabi, baka may nag-utos. Okay? I doubt eh. Ako sa totoo lang I doubt na merong nag-utos, mga chika. Kasi kung uutusan, anong mapapala nung mag-uutos? What's the point? Ano yung benefit niya na meron siyang makukuhang video at picture ni Paulo from his house? Siguro kung meron man, okay ito sagutin ko yun ni Queen Catherine. Kung meron man nag-utos, siguro mga kachika, ang main reason niyan, yung mga taong nag-utos, yung mga kagaya ng mga newscaster, mga entertainment news. Yun lang yung mga nakikita kong possible na mag-utos sa mga ganyan. Kasi syempre may maibabalita sila eh. 'Di ba? Meron silang scoop, meron silang chismis na maibabato sa mga tao. Yun lang yung nakikita kong most probable reason kung meron mang mag-uutos sa kanila. Pero this one, I doubt feeling ko naturally na gusto nitong dalawang to na siguro they are obsessed with Kim Pao. Ngayon tayo dito sa Chika Patrol, we are supporting Kimi but we are not invading their privacy. Nagkukwentuhan tayo, nagdedelulo tayo, pero wala tayong masamang ginagawa or sinasabi against them. Diba? Iyan yung perfect setup eh. Kwentuhan, para lang tayong nasa isang tindahan, sa harap ng tindahan. Okay, nagchichikahan tayo about happy moments ng mga fans natin. And di ba nakakapag-contribute pa nga tayo dahil nabibring up natin yung reputation ng Kim Pao. Pero itong mga to, mga chika, this is not a good example. Okay? Lagi natin tatandaan, meron tayong mga boundaries na hindi dapat kinocross bilang isang fan. Okay? Hindi natin dapat kunin or ipagkait, hindi lang kay Paulo, but also to Kimi and every other celebrities. Okay? Huwag natin ipagkait sa kanila yung private life nila, yung privacy nila. Kaya ang nangyayari, mga chika, to be honest minsan tuloy parang nagmumukhang masama si Paulo. Ito, real talk to. Parang nagmumukhang masama si Paulo kapag ginawa niya to. Pero in reality, siya yung kawawa dito eh. Siya yung parang naagrabyado. Kasi isipin nyo, parang lagi siyang kinakabahan. Tingnan nyo dito sa picture na to, kung mapapansin nyo doon pa nakapwesto tong dalawang to sa kotse, mobile ng pulis. Ang lalakas ng loob. Isipin nyo, bawal yung ginagawa nilang pang-i-stalk. Bawal yan. Pwedeng kasuhan yan. Okay? Pwedeng ipablatter yan. Tapos, doon pa sila gumagawa ng pang-i-stalk nila sa mobile ng pulis. Kung si Paulo talagang seseryosohin to, pupuntahan niya yung mamang pulis na yan, yung mobile na yan, pakidampot tong dalawang to because
meron malicious feeling akong nararamdaman from them. Pwede yun eh. Lalo na kung ilang araw nang nagmamasid-masid sa kanya yun. Diba? Ilang araw nang tumatanaw-tanaw, binibidyohan siya, or anyways, tawag dito, nakakalungkot kasi nakikita natin na mismong mga Kim Pao fan din, di ba? Hindi nila naiintindihan yung true meaning, okay, ng pagiging isang fan. Okay? Siyempre, fan tayo eh. Ako rin, fan din ako. Fan tayong lahat dito. And, you know, everyone is supporting Kim Pao. Baga, united tayo. Isa lang yung gusto natin. Pero, hindi tayo pwedeng mag-cross. Hindi tayo pwedeng lumampas doon sa mga bagay na sila yung maaapektuhan or maagrabyado. Okay? Kaya hindi tayo gumagawa ng mga fake news kasi sila yung maaapektuhan. Hindi tayo gumagawa ng kwento, okay, na negative for them. Hindi tayo mga kachika nagsishare ng mga video, picture na hindi naman nila ina-allow in public. 'Di ba? Hindi, kumbaga, sinishare natin, pinag-uusapan natin dito kung ano lang naman talaga yung nakikita natin sa social media, sa showtime, 'di ba? Sa mga event na pinupuntahan nila, guesting, di ba? So, ayan. Sabi dito ni MMJ Damjudge. Ayan. Kung totoo may yan, fan, Janine, grabe ka aggressive sa face nila na may nag-utos sa kanila. Oh, totoo ba yan? Nabasa ako, sabi hindi daw Kim Pao. Uy! Sabi dito, hala Diyos ko, andito, dalawang to. Lagi, dapat lang kayong mahiya. May mga nababasa akong hindi sila kilala ng mga usual Kim Pao na pumupunta sa mga events. Therefore, I conclude, hindi yan Kim Pao. So, sino kaya sila? Mga content creator? Ang creepy. Okay? Ito, meron dito ako nabasa. Alam nyo ba yan? Sasampahan niya ng kaso yung stalker niya. Sinusundan siya, binibidyo siya. So, sasampahan niya ng kaso. Ayan, bahay sila sa Baguio or bahay nila sa Pasig. Kaya naman pala tahimik si Pao ilang araw na mahiya naman kayo. Sana ipablatter yan para malaman kung bakit nila pinipicturean, binibidyohan. Sana maturuan niyo ng mga leksyon. So, ang daming mga supporters ni Paolo na nagagalit. Tawag dito. Hindi sila tawag dito, hindi nila ina-accept. It's not acceptable sa Kim Pao community. Okay, kasi nga nag-i-invade ng privacy etong dalawang to. So, ayan. So, tingin tayo dito. Fans pala ng iba. Pwede ba yon mga kachika? Posible ba na fans to ng ibang mga love team? Posible ba yun? Ako hindi ko naisip yun. Pero, pwede. Pwede naman. Si Pao siguro tumawag ng pulis. Nakakatakot yun. Kawawa naman si Paolo. Sapat mag-ingat. Nagmamasag sa bahay na private. Grabe naman. Kaya nga minsan mga kachika, ito tapating ko kayo. Feeling ko nakaka-apekto yung ginagawa ng mga fans na to. Or kung sino man tong mga taong to. Kaya parang tumatagal yung pag-amin ng Kim Pao eh. Di ba kasi kagaya niyan, hindi pa nga sila umaamin. Grabe na yung pagmamasid, pagmamatsyag sa kanila. 'Di ba? Parang imagine kung silang dalawa ay mag-asawa na, may anak na, tapos gaganyanin. 'Di ba? And I think hindi lang tong dalawa na to. Mga chika, tatapatin ko kayo, feeling ko hindi lang dalawa to, marami to. Feeling ko hindi lang siguro na isa-isa ni Paolo picturean, but I think marami. Okay? And yung moment na nagko-cover sila ng mask sa mukha, mas lalong kaduda-duda yan. Kasi bakit mo itatago yung mukha mo kung ikaw ay walang masamang intensyon? Ba't mo kahihiya mukha mo? Parang yung mga gumagawang fake news sa internet. Diba? Ang daming mga vlog ngayon dito sa YouTube about Kim Pao. Kung pag-search mo Kim Pao, pila-pila yan. Puro mga vlogger. Kanya-kanyang kwento. Diba? Si Kim Chu raw, ganito. Paolo and Kimi, meron ng 2 anak. Kimi and Paolo pumunta sa ganito, sa ganon.
Pero mga walang muka, ba't ayaw nila pakita mukha nila? Kasi alam nila na mali yung ginagawa nila. Parang yung mga scammer, di ba? Kapag yung mga scammer nang i-scam, di naman nila papakita mukha nila, gagamit ng mga dummy account yan eh. Di ba? So ako nga, tingnan nyo ako, mga chika, ever since, di ba? Ayan, nakikita nyo ako. So, ano yung rason para gumawa ako or magsabi ako ng masama against Kim Pao, eh di mayayari ako. Di ba? Eto, tingnan nyo, nagtatakip ng mukha, oh. So, ibig sabihin, talagang may masamang intention to. Or malicious, okay? Hindi lang hindi siguro yung direktang masama, malicious intent. 'Di ba? Merong hindi maganda, okay, na intention or hindi beneficial na intention, kaya sila nagsusupervise, kaya sila nagmamasid, nagmamatsyag kay Paolo Abilino. No? Very creepy, okay? This is not paramdam. We are expecting from you pero deserve ma-call out in public for not respecting your privacy. At kung may balak gumaya, pag-isipan yung mabuti. Yan tuloy, wala kasing mga buhay na kanila nakapagsaing na kaya yan sila sa bahay. Inuuna talaga ibang bahay, sana kapay na lang maging security guard or maging CCTV. O nga, parang mga CCTV eh, di ba? I mean, tayo nga, happy na tayong nagkukwentuhan dito. Kung walang Kim Pao update, eh di okay. Okay. Walang problema yon. Diba? Malungkot pag walang Kim Pao update, walang Kim Pao event. Pero hindi tayo pupunta sa ganyan. Nagyayaba ako dito kahit minsan, guys, punta tayo sa bahay ni Paolo Abilino, picture na natin. Hindi masama yun. Ayan. Hala, may police car. Kung sino man kayo nasa picture, sikat na kayo. Kung sino na sa kanila, ipagbigay alam sa kanila, baka mag-trending pa nga to. Babala sa mga paparapsiyan at sa mga chismosong kapitbahay. O, di ba? So, ayun. So, ayun mga chika, no? Kaya, ayan, na-appreciate natin yung ginawa na yun ni Paolo na in some way, pinarating niya in public yan. Parang ano to eh, parang public blatter na rin to na tawag dito. Parang ang nangyari rito, hindi man nagpa-blatter sa police or sa barangay, nakita naman ng public kung sino tong mga to. So kapag ka merong hindi maganda na mangyari kay Paolo, alam na natin kung sino yung dalawang mukha na hanapin. 'Di ba? Ng mga otoridad. Okay? So ayun. Sabi again dito, they're not real fans of Kim Pao for sure. Kasi kung totoo ka nagmamahal sa kanila, you will respect their privacy and will always prioritize their safety. Keep safe, Pao and Kim. O diba? Ganun yung sinasabi ko kanina, inulit lang nito. Diba? Kung talagang tunay kang fan, diba? Alam mo kung hanggang saan ka lang. Diba? Alam mo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Diba?